Karamihan talaga, yun talaga, yung makikita natin diyan, yun ang tinatawag na taong bayan. Hindi tulad ng sinasabi ng mga bakulaw, yung nasa kamara na taong bayan na sila-sila lang nagbubulahan. Ito talaga makikita natin mga kababayan, itong ilang araw na nagpoprotesta diyan, bilang pagsimpatya diyan, ito lang magagawa natin. Dadagdagan lang natin, ma-encourage lang natin. Hindi man tayo nakapunta doon sa daan, kumakaway tayo daan, umaabiba tayo diyan sa mga taong may mga sila ang nagsasalita para maintindihan or mga pamamaraan na para mapaabot doon sa tainga. Nabibingi na yung Pangulo eh. Nabibingi o nabibingihan pa lang. Hindi daw niya naririnig o hindi pa niya lang naintindihan or nakikita niya, ginagamit lang niya yung baka sakali yung Pangulo o baka may bumubulong sa kanya na hayaan mo yung Mr. Pangulo ha. Hayaan mo yung mga taong nagagalit. Gagatungan natin yon hanggang pagagalit. Pababa tayo ng batas para supilin itong mga ano. Alam mo natin dito mga kababayan, baka kung ano-ano na yung ikakaso doon sa mga tao na namumuno dyan sa pagtitipon-tipon. Alam mo na natin dito sino yung mga aso. Aso sa administrasyon. Number 1 na aso talaga dito si Remulla. Yung mga tuta-tuta, yun sila si John Vic Remulla, yung si Matibag, si Madam Claire Castro. Zoom si Dr. Ronald Damat, dati pong kongresista. Doc, good morning Jade at Admar po, ang inyong mga kasama. Maraming salamat sa inyong oras. Good morning, Jade and Admar. Greetings of peace to all your listeners. Opo. Doc, ano ho ba ang inyong masasabi? May epekto ho ba o naidulot itong naganap o nangyaring 3 araw na pagtitipon ng iba't ibang grupo sa EDSA, sa Liwasang Bonifacio, pinangunahan po ng INC? Yes, ako'y naniniwala na there is a far-reaching result of these initiatives led by the Iglesia ni Cristo, dahil ito po ay isang panawagan para sa administration na hindi maganda ang ginagawa dahil katulad niyan mayroong nakaabang na what do you call this, crime of plunder na ipa-file against Senator Marcoleta. So itong pagtitipon na to ng mga different sectors of society led by INC ay isang panawagan sa administration na hindi dapat nilang gawin ito dahil alam na alam ng tao kung ano ang tama. At ito ay Dito po mga kababayan itong ginawa kasi ng administrasyon, itong tinanong itong isang dating mababatas kung may epekto ba. Talaga itong may epekto to sa nangyari sa ating bansa. Pero itong mga namumuno natin, ano talaga to, mga manhid. Parang wala silang nararamdaman. Kung baga, ang ginagawa nitong mga hinayupak nitong mga babayan, ginagamit nila yung galit ng mga tao. Bakit ko nasabi itong ginagamit nilang ang galit ng mga tao? Para yung mga tao mismo, sila ay maaasar. Yun na mga babayan. Ito ang masasabi natin sa mga magkakapal ang mukha. Ito bilang pagkaisyempatya dito sa grupo ng Iglesia ni Cristo at itong mga ibang tao na gusto talaga na mararamdaman ng ating gobyerno na hindi na maganda ang kanilang mga ginagawa. Kumbaga pagbigyan lang natin ang pagkakataon na itong Pangulo talaga natin, sabihin natin walang alam. Dahil alam na ho natin mga kababayan na yung unang araw pa lang ng pagprotesta
nagtataka ang Pangulo, bakit ganon? Bakit umaabot sa ganon? Nagpoprotesta. Yun ba lang dahilan dahil may nakaambang na warrant of arrest o may kasong plunder ito si Senator Marcolita? Yun ang nasa utak ng Pangulo natin, hindi niya hinimay. Bakit kaya ganon? Bakit kaya yung mga tao na nalaman nila nakakasuhan ng plunder itong matitino na senador? Samantalang itong isa sa mga senador, ang kakapal din ng mukha, di bali ba kapal ang mukha, di lang makukulong. Alam mo natin yung dalawa, naninindigan yung dalawa, si Marcolita at si Jinggoy. Si Jinggoy kinulong na, si Marcolita huhulihin pa lang. Tapos itong dalawang mga hunghang, itong si Escudero at saka itong si Villanueva, ayun, nagpapakapalan din ng mukha tulad ng amo nila. Diba, alam mo natin mga kababayan, sinasabi ito ni Senator Cayetano, dalawa ang Senado ngayon, Senate of the Philippines and the Senate of Malacanang. Isang political persecution sa kalaban ng administration. Alam po natin na ang case ni Senator Marcolita will not fall within the context of plunder. Kasi hindi naman, number one, hindi naman ito government funds. Kung tumanggap man siya ng political donations or donations for election purposes, for election campaign, hindi yan public funds. It coming from private donations of private individuals. So kung titingnan mo rin yung plunder law, Republic Act 7080, marami pong eksperto nagsabi dyan na kung probable cause lang pagbasayan, maring baka pwedeng it's worthwhile to be investigated o ma-prosecute. Pero may bagong pinalabas na directive ang Justice Department of Justice, affirmed also by the Supreme Court, na kumbaga ang basehan sa ay yung tinatawag na reasonable certainty of what we call this reasonable certainty of conviction. So yun yung tawag doon. So in the case of Senator Marcolita, hindi po natin nakikita yung reasonable certainty of conviction. Tama ho yun na dating mambabatas. Hindi natin nakikita dahil wala talaga tayong nakikita mali, mga grounds para si Senator Marcolita na kasuhan ng plunder. Pero paano si Remulla, si Boying? Grabe talaga si Boying, parang pag makatingin siya sa tao na kumakalaban ng gobyerno, hindi naman sinasabi natin kumakalaban, hindi lang sumasang-ayon doon sa mga patakaran na gusto nilang mangyari. Pero si Boying, baka siguro makakita siguro siya yung buhok, yung balahibo, yung buhok natin. Pag unatin natin mga isang dangkal yung haba, baka pagsilip niya makikita niya yung dulo. Ganyan kalinaw ang mata ni Remulla. Pag tayo makikita talaga dahil yung dito kasi mga babayan, ang guide kasi natin dito si Senator Marcolita Pag magpaliwanag si Senator Marcolita patungkol sa batas, talagang tayong mga nasa pinakamababa maiintindihan natin. Hinihimay-himay niya po. Paano ka makasuhan ng plunder? Ano ang dapat malalabag mo para magkaroon ng plunder? Pero dito lang tayo makikita mga kababayan na kahit yung pundo pala na pribado o hindi galing sa gobyerno, hindi mo kinuha, inaabot lang sa'yo, tinutulong sa'yo. Kahit ako sabihin ko kay Senator Marcolita, Senator Marcolita, may
10 million ako, itutulong ko sa tatakbo kang presidente. Malayo pa yun ha? Hindi pa sa 2028 lang. Halimbawa ngayon. Pala po. Sa ginagawa ko pala yun, mapapahamak ko pa pala si Senator Marcolita. Bihira naman, no? Samantalang itong mga hinayupak na klarong-klaro na nakakasama sila doon, ayon doon sa mas testimonya doon sa 18 Marines, walang nakikita si Senator Marcolita. Naku po, kulang daw, malabo. Kailangan mag-imbestiga ulit patungkol kay Villanueva. Birang batas to. Ito ang batas sa mga makakapal ang mukha. Yung Kaya parang napakaliit yung possibility pero pinalalaki lang dahil si Marcoleta ay kalaban ng administration. So yun po yung sorry po sir, hindi kalaban ng administrasyon si Senator Marcolita. Hindi lang siya sumasangayon. Dahil pag sasabihin natin kung makalaban pa ka, idagdag pa nila sabihin pa natin, tingnan mo yung mga kampo na Marcolita yung sinasabi ng kung makalaban sila sa administrasyon. Hindi lang siya sumasang-ayon doon sa mga mali na ginagawa ng administrasyon. Yun lang sa mga mali. Pero yung tama, pumalakpak man tayo. Tulad na ng 20 pesos per kilo na bigas, palakpakan natin yon. Pero nagagalit tayo dahil wala. Parang ganun lang. Ganun lang kasimple mga kababayan. Sana maintindihan niya yung mga sinasabi ko rito. kalungkot at hindi tanggap ng taong bayan yan. Yun aking tingin dyan, Jake. Opo. At Doc, Karamihan talaga, yun talaga, yung makikita natin dyan, yun ang tinatawag na taong bayan. Hindi tulad ng sinasabi ng mga bakulaw, yung nasa kamara na taong bayan na sila-sila lang nagbubulahan. Ito talaga makikita natin mga kababayan, itong ilang araw na nagpuprotesta dyan, bilang pagsimpatya dyan, ito lang magagawa natin. Dadagdagan na natin, ma-encourage lang natin. Hindi man tayo nakapunta doon sa daan, kumakaway tayo daan, umaabiba tayo dyan sa mga taong may mga sila ang nagsasalita para maintindihan or mga pamamaraan na para mapaabot doon sa tainga. Nabibingi na yung Pangulo nabibingihan pa lang. Hindi daw niya naririnig o hindi pa niya lang naintindihan or nakikita niya, ginagamit lang niya yung baka sakali yung Pangulo o baka may bumubulong sa kanya na hayaan mo yung Mr. Pangulo hayaan mo yung mga taong nagagalit, gagatungan natin yon hanggang pagagalit, magpababa tayo ng batas para supilin itong mga Alam mo natin dito mga kababayan, baka kung ano-ano na yung ikakaso doon sa mga tao na namumuno dyan sa pagtitipon-tipon. Alam mo na natin dito sino yung mga aso. Aso sa administrasyon. Number 1 na aso talaga dito si Remulla. Yung mga tuta-tuta, yun sila si John Vic Remulla, yung si Matibag, si Madam Claire Castro. nang hinayang ho ba kayo? Nakulangan ba? O sapat na po yung 3 araw na rally na yan? Hindi po sapat yun dahil kung titingnan mo, parang binabaliwala lang ng administration yan. Ano yun? Ginagamit nila pang aasar para talaga yung hindi natin yung papansinin yun hanggang magagalit yung mga tao. Kaya dito minsan mga kababayan, para itong isang laban ba? Halimbawa lang natin sa isang boxing. Halimbawa, itong boxidor number 1. Napaka-defensive niya.
Tapos ito namang isa, napaka-offensive. Pero sabay pang-aasar para yung depensa ng kalaban masisira niya at saka yung nag-o-offend siya na dapat siya agresibo at maingat. Pero sa ginawa ng opponent niya, siya ay ginagalit. Kaya lumalaban na siya, doon na hinuhugot niya sa galit niya hanggang magkamali. Yun ang tinututukan ngayon sa administrasyon. Ginagamit itong mga yung mga secretaries at saka undersecretaries at saka itong sa ombudsman. At confident sila na itong rally na ito led by INC, wala daw silang nakikitang parang pressure in their part dahil peaceful naman yung rally at walang record of violence lahat ng mga rallies ng INC. So, kung titingnan mo, parang Alam nyo po mga kababayan, yung mga rallies with violence, yun lang ang mga rally sa mga makakaliwa. Alam mo natin itong mga makakaliwa gusto pagsabi, gusto agad ng resulta o makipag-away o makipagbraswan doon sa mga nagpapatupad ng peace and order. Ito mga pulis kasi mga kababayan, hindi naman natin lahat itong mga pulis ha. Sabihin lang natin, itong mga pulis ganun-ganun. Hindi po, marami din yung mga matitino dyan. At saka higit sa lahat, itong mga pulis na disperse dyan para magbantay sa peace and order dyan, nakikisyampet yan. Alam nyo po mga kababayan, mahirap din po ng isang pulis, kailangan mo sumasang-ayon doon. Kahit sabihin man natin sa puso nila yung mga pulis. Kahit sabihin man lang natin sa puso nila na sumasang-ayon sila doon sa mga kaganapan na ginawa ng mga tao, sabihin natin sambayan ng Pilipino, pero hindi kaya nilang ipakita na ito nila, kailangan silang nasa neutral, nasa gitna sila dahil sila ay tagapagpatupad both sides, sa gobyerno, sa mga tao at sa simbahan. Yun. Linaw po. paliwala lang ito sa kanila. It's just normal. People can exercise their rights to freedom of expression, to hold rallies like that. Pero parang walang impact. Ito ang sinasabi ko halatang halata na walang impact dahil ano po, hindi nila pinatulan. Dahil pag pinatulan nila yon, alam niyo po mga kababayan, ano mangyari? Hinihintay nila ang dito ang galit ng tao. Halimbawa, pag pinatulan nila, magagawa nila na magiging violent na yung baka makita na yung mga tao sino ang agresibo, sino ang pasimuno sa mga violence na mga activities. Kaya sabi namin lang, idididman na lang natin to dahil hayaan na lang natin na hayaan na lang natin yung mga tao magsawa na lang sila dyan hanggang parang inaasar na lang yung mga tao. Pero dito po sa kaganapan mga kababayan, ito malang ang gusto ng mga tao. Kahit ako, ito malang ang gusto na fair sana ang ng mga kaso kay Senator Marcolita, kay Senator Villanueva, kay Senator Escudero. Sabi kay Escudero, hinog na yung kaso. Kay Villanueva, hinog na yung kaso. Ano naging hinog na kailangan pa naman nilang i-review? Hindi pa linilihi yung kaso namamatay na yung kaso ni Senator Marcolita. Hindi pa nabubuhay yung hindi pa nabubuhay uli yung kaso ni Villanueva.
Tapos bigla na lang na hinog na. Hinintay lang pala na bumaliktad. Kita mo naman yung anong kagaguhan. Alam naman nila na tama yung mensahe ng mga tao, panawagan ng mga tao, pero parang pasok sa isang tenga, labas din sa kabila. So yun yung Yun, tama. Parehas tayo ng hula. Nagiging manhid. Parang wala lang. Pinadaan lang. Pasok sa kaliwa, labas sa kanan. Alam nyo po, ginoong dating mambabatas. Alam nyo po yung mga anak ng mga batuga, yung dati, yung mama ko. Pag utusan mo tapos oo ka lang ng oo tapos hindi mo ginagawa, yun na, di ko malimutan, sabi ni papa ko dati, sabi, pag utusan ka, tatango ka lang, oo ka lang, hindi mo gagawin. Pasok lang sa kanan yung sinasabi ko, mamaya-maya, labas sa kaliwa. Ganun na ba ang ating administrasyon ngayon? Hindi siniseryoso? Dahil pag ikaw may mga tao na talaga, kumbaga sa isang pamilya, may isa ng membro sa pamilya na may isang pasaway, maliit man o malaki, kailangan mong bigyan ng pansin. Hindi mo basta-basta lang baliwalain dahil hanggang lumalala yun. Hindi lang sabihin natin masisira yung buong pamilya mo, baka siya mismo masisira. Kaya dito sa pagiging Pangulo, mga kababayan, hindi lang sinasabi natin na ingatan natin ang aking ligasiya o aking administrasyon. Kasama na rin yung mga tao na ingatan mo dahil ikaw bilang ama. Doon ang ginawa. Ayun, si Bat. Doon sa Canada. nakakalungkot. Kasi dapat ng gobyerno natin ay Halimbawa ito, nangyari ito. Halimbawa ito nag-umpisa na yung sabihin natin, nag-umpisa na yung trial ng impeachment ni Bibi Sara. Tapos itong mga makakaliwa, malamang sa Lunes, malamang may rally yun. Magrarally yung mga makakaliwa na litisin si Sara, ikulong, patalsikin, mga ganon. Tapos si Inday BP Sara matimpo na magpunta sa dahig dahil dadalawin niya yung tatay niya. Anong komento dito? Baka sasabihin na, kita nyo, itong mga vice presidente nyo, yung mga tao dito, nagkakagulo na, siya doon na nagbabakasyon lang, nagpapasarap sa buhay. Diba? Pero dito sa ginawa ng Pangulo, wala lang. Sabi lang, kita nyo Pangulo sa gitna ng mga kaguluhan, ang Pangulo natin ay patuloy nagtatrabaho. Namamasyal lang pala. Tapos pag uwi sa Pilipinas, wala namang nangyari, wala namang dala. Haka-haka lang yung dala. Dahil pagpunta doon, pag anong masasabihin, hindi naman maniwala sa kanya. Tapos itong mga kasamang mga amuyong, laging pinapahamak lang yung Pangulo. Parang nagsama-sama silang parehang loko-loko. Kumbaga pareha silang bulag, nagsasama ng bulag, doon saan punta? Kung hindi sa kanal, sa bangin, diba? makinig sa hinaing ng taong bayan. Kaya nga sa post ko, nailagay ko, the officials of government must listen to the voice of the people. Basta matino ang namumuno, makikinig yon sa busis ng masa. Paano yun? Hindi naman matitino yun. Paano makikinig? Paano pilitin natin? Oy, Mr. President, pakinggan mo kami. Bigyan mo kami pansin. Ito talaga nararamdaman namin.
Ang gagawin ng presidente diyan para magiging manager, sabi niya, "Hindi ko alam yung ano, baliw. Wala man yun, walang epekto yung mga sinasabi niyo, hindi yung totoo. Yung mga sinasabi niyo diyan sa lansangan, hindi yung totoo." 'Di ba ginawa niya yung dati, yung sinalakay nila yung QJC, 'di ba sabi ng Pangulo, pumunta doon si ano, pupunta doon si Torre, naka full battle gear. May mga armas lahat, full battle nga eh. Parang magpunta talaga ng gera. Parang kung ano-anong kalaban yung ano dito, shoulder to shoulder pa yung spacing ng mga sundalo, ganun karami. Pero nang sabi ng Pangulo, pumasok doon sa QJC, walang dalang armas. Diba? Diba hunghang din yun? Iwan ko kung sino nag-feed. Baka ikaw ang isang Pangulo, kailangan mo talaga pag hindi mo kayang manunood doon sa social media dahil nababas ka na, doon ka na lang sa dyaryo dahil may mga ano naman, may mga media man din nito, kahit pa kunti-kunti na lang, kahit yung mga bayaran, minsan nga malilito eh. Balita nila yung tama, hindi yung balitang binibili. Di ba? The people being the embodiment of government. So, yun, dapat makinig sila. At nasa konstitusyon naman yan eh. Article 2 of the Constitution, Section 1, that Ito sir, kahit ihampas pa natin sa mukha ng Pangulo itong konstitusyon, hindi maintindihan. Ano na lang siguro, magpa-duplicate tayo ng konstitusyon, magpa-xerox tayo ilang kopya sir, na yung konstitusyon, yung aklat, ibabad natin sa tubig at saka ipapainom natin yung sa Pangulo natin. Sabi natin, oy, ngag. Huwag mo nang usok yung may gupin mo dyan. Ito mo nang sabaw. Ito, sabaw ng konstitusyon. Alam mo natin yung kabataan natin mga kababayan, kung anong kahiligan nating linalaro, halimbawa yung plastiko, ay inutusan ka ng nanay mo, tapos larong-laro ka ng plastiko. Nabubullshit na yung nanay mo dahil hindi mo pinupad, hindi mo ginawa yung utos, inuna mo yung laro ng lastiko. Gagawin ng mga nanay dati, kukunin yung lastiko, ibabad sa tubig, painom sa'yo. Para ka tumanda. Para matatandaan mo yung ginagawa mo hindi tama. Oh. Ito dapat konstitusyon, ibabad natin sa tubig, papahigop natin kay Bangag, kay Pangulo yung ano, sabaw para maintindihan niya ito pala ang batas. Hindi ka sumusunod, iinumin mo ang katas. Democratic and Republican state tayo. And sovereignty resides in the people and all government powers emanates from them. Pero wala hindi pinakikinggan yung hinaing ng taong bayan. Yun po yung nakakalungkot. Opo. Bago ko ipasa kay Partner Admar, Doc, kayo ho ba'y naniniwala na may selective justice po dito sa ating bansa? Kung kakampi ka, hindi ka kakasuhan. Pero kung kalaban, kritiko ka, kakasuhan, aarestuhan, ipapakulong ka. Meron bang ganun? Tamang-tama yan ang sinabi mo, Jade. Talagang very obvious yung selective justice and double standard kung tawagin. So, tingnan mo sa Senado, yung dalawang senators na bumaliktad from the minority o from the majority, tapos pumunta sila sa minority noon at naging majority na sila ngayon, may mga pending cases yun sa ombudsman. At sinabi pa yung isa kay Senator Joel Villanueva, sinabi pa ng ombudsman, hinug na yon for filing the case before the Sandigan Bayan. Pero ano nangyari? Parang uulitin na naman nila yung investigation. They have to review it again. Dahil kumampi na siya doon sa kabila. So anong tawag mo doon? Selective justice yun at double standard.
Yun, kay Remulla yun. Bendalo. Yung tao na yung ginagawa niya, hindi naman dapat kasuhan, yun ang kinasuhan. Pero yung mga tao na yun ang dapat kasuhan, inabsuelto. Bakit? Bakit naabsuelto? Bakit wala? Bakit yung sinasabing hinog, nabalik yung pagkahilaw? Bakit? Dahil paldo, dahil may bayad. Diba? Or, sila na ngayon ay nagbabayad na sa posisyon nila. Baka sabi ng Pangulo, sige, simula, lagay kita dyan. Pagkaganda yung posisyon mo, hindi ka basta-basta matatanggal dyan. Makababad ka dyan ilang taon. Basta gagawin mo lang yung mga kaya-aya, yung ikakasaya kong mga ginagawa mo. Sabi na naman siguro ng gonggong, ako na bahala, Mr. President. Lahat na mga taong mapangalanan ka o mababansagan ka na hindi maganda, ipakukulong natin. O, yun ang ginagawa nila. Tapos yung mga tao na pumulapak sa'yo, kahit makikita nilang mali ka, ayun, walang kaso yun. Pag may kaso, absuelto. Yun ang ginagawa nila ngayon. Yan mga kababayan. At hanggang dito lang po, hanggang sa susunod nating video, mga kababayan, magkita-kita o tayo at mahal natin ang Diyos. Mabuhay ang Pilipinas.